Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 na sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman edisyon sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Hulyo 8 na, tuig 2026. Ini mga biyan ang ikaduha sa limatanan ka Miyerkules karon nga bulan sang Hulyo tuig 2026. Kag sa kinaandan mangin kaupod ninyo tubtob alas 9:55 subong iya nga aga, ako ang inyong alagad JP Hervas. Sa aton mga suki tagpalamati all over Western Visayas, sa mga kauturan naton sa probinsya sang Aklan, probinsya sang Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subong man sa aton mga abyan sa pihak nga isla sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Kinatamyaw man naton sa isa ka ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Inyo mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita nga mabatian pinaagi sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong iya nga aga, mangin kaupod naton sa indigid lamang madugay ang presidente sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter, si President Noy Dongor. Samtang istoryahan naton sa aton nga pagpakigangot sa kaya Sir Noy ang ila sining nga mga preparasyon kag ano bala ang mga balantayan sa pagahiwaton nga Iloilo Coffee Fest 2026 subong nga semana. Sa mga coffee enthusiasts, sa mga coffee growers, kag sa tanan nga mga estudyante. May ara sa nga coffee festival ang Iloilo ko ng PCCI Iloilo Chapter. Ngahiwaton sugod na buwas nga daw Hulyo 9. So pantayan mga biyan ha, sa itong pagpakalagad ang detalye sa sining nga aktibidad sa aton sining pagpangalagad. I guess kaupo na naton sa pihak linya via Zoom si Sir Noy.
Pero antes kita partner magpakig-angot kay Sir Noy basi pwede kita anay makakuha sang latest update sa lakat sang panahon. Ibaluan to lang mga abyan ha, sa Pag-asa Iloilo mangin panyempo subong iya nga adlaw sa nga Miyerkules kag ang ila sini nga latest monitoring sa Pag-asa o kuna sa ila sini nga pagbantay sa Super Typhoon. May mga info kita nga nakuha kahapon nga hindi basta-basta nang inaigo sa nga Super Typhoon sa Marianas Island. Makusog nga hangin kag mabaskog nga pag-ulan ang naeksperyensyahan sa nasabit nga isla. Hibaloon naton mga abyan ang posible mangin epekto sini sa aton sining pungsod. Kaupod naton sa piyak nga linya via Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Wednesday, July 8, 2026. So kaganing aga or alas 3 ang kaganing aga ay nakasulod na sa ating Philippine Area of Responsibility ang ginamonitor natin nga si Super Typhoon Inday. Kag as of alas 4 sang aga ang sentro sang iya mata ay gina-estimate natin bas ma-available nga data nga yara sa may kalayon 1,405 km east of northern Luzon. May maximum sustained winds nga 185 km per hour near the center kag gustonas nga up to 230 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 25 km per hour. So, base sa ating track and intensity outlook, si Bagyong Inday magagawa sa ating Philippine Area of Responsibility by Saturday, July 11, kag magalandfall ini over the eastern coast of mainland China by Sunday. So, si Bagyong Inday maintain niya ang strength niya as super typhoon until tomorrow, kag downgrade ini into a typhoon by tomorrow afternoon or evening. Kag mayara kita nga weather advisory number 7 nga kung sabihin by tomorrow ang province of Antique kag Negros Occidental ay posible maka-experience sang 50 to 100 mm of accumulated rainfall, and by Friday ang province of Antique ay possible maka-experience sang 100 to 200 mm of accumulated rainfall. Ang province of Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental ay possible ang 50 to 100 mm of accumulated rainfall sa Friday man. Kag southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, labi na gad ang province of Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental ay maka-experience sa mga magal-umo ng kalangatan, may mga laptalap ng mga pag-ulan, pangalat kag panag-oob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon west to southwest nga magadala sa makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius ang adlaw na butla kagining alas 5:33 kagining aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Yun, Mama, thank you for emphasizing nga despite nga malayo ining matas ang Super Typhoon Inday, posible sa gihapon ang mga pag-ulan especially sa probinsya sang Antique, probinsya sang Negros Occidental, and even diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. For guidance, ma'am, sa aton sining mga magagmay nga sakayan dagat, may we know posible ba lang makapagwa sang gale warning ang Pag-asa? Well, sa karon sir ay wala pa man kita tigil warning sir, pero ang aton nga panyempo sa by Thursday until weekend ay daan mo maka-experience na kata sa mga mamunog mga pag-ulan, kag ang aton nga wind intensity ay possible naman nga nasa moderate to strong or very strong, kag ang aton nga ang coastal water condition ay posible naman nga moderate to rough, so medyo mabalod ang aton nga ang kadagatan. So ang advice lang natin sa mga gagmayng mga bangka or motor bangka ay kung if possible hindi ladan kita magpalawod kay medyo mabalod kag delikado. Ayun. Ma'am Leonor, for your time and information hatag sa Radyo Pilipinas. Ma'am, madamo gid nga salamat kag padayon.
Welcome sir, kag maayong aga sa inyo. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon, gindulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So mga biyan ha, sa gihapon, padayon kita nga bangin mabinantayon, maging preparado sa posible epekto sang sining pagsulod sang Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility. Makita ninyo kaina sa aton siniga screen o ang itsura sang bagyo. Tamaan ini kanako mga biyan. Kada although malayo ini sa aton nga rehiyon, posible sa gihapon ang mga pag-ulan sugod subong adlaw sa probinsya sa Antique kag subong man sa iban pa nga mga area sang aton nga pungsod. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:15 sa aga. Sa sining oras mangingkopon na naton sa aton sining pagpangalagad. Si Sir Noy Dongor ang aton sining Kaupo naton subong sa atong pagpangalagad si Sir Noy Dongor, ang presidente sang PCCI Iloilo Chapter, para istoryahan ang tuhoy sa ila siling aktibidad ang Iloilo Coffee Festival 2026. Sir Noy, mayong aga and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Good morning, Sir JP. It's good to be here daw. First time ko sa Radyo Pilipinas. Good morning sa tanan, sir. Ayun. Sir, despite very late na ining greetings namon, pero luya namon ipalabot ang amon sini pagpanginbulahan. Congratulations, good sir, on your election as the new president of PCCI Iloilo Chapter. Sir Noy, may we know, no, may ara kamo nga hiwaton nga Iloilo Coffee Fest 2026. Sa mga first time mabatian ang tuhoy sa kapistahan nga ini, pwede mo bala mahatag ang mga detalye sang inyo sining aktibidad? Thank you, Sir JP. May ara kita nga Iloilo Coffee Fest, no? This coming July 9 to July 11 sa Iloilo Convention Center. Ini kadungan sa Iloilo Trio, no? Sa MAFBEX. May ara sila nga expo sa construction, tourism, and also food and beverage, no? This is already our, I think, fourth run na naton, Sir JP, no? Ang Iloilo Coffee Fest. And every year nag-evolve man ang aton nga programa. So sa subong ang pinagkaiba sa Iloilo Coffee Festival nato, no, medyo hybrid na kita, nag-shift na tayo to digital, no. On our first day tomorrow may ara kita nga duwa ka importante nga activities, ang Eskwela Kape naton, wherein we wanted to provide education para sa about sa coffee, no. So aral siya sa second floor naton tomorrow. We are expecting around 40 to 50 participants man nga mag-join sa aton Eskwela Kape. Sa afternoon masadyan siya sa JP tungod kay may ara kita nga brew party, no. Libre siya sa kung sino mahilig sa kape kadto lang dito. Ang brew party naton hindi siya masyado formal nga setup, no. Napaka-informal lang siya, provide kami damo nga kape, different brewing methods, no? May espresso machine, may French press, may pour over, no? So, i-enjoy lang gid sang sinuman ang makadto dito. We will feature Iloilo beans, no? May maara kita nga mga lami nga beans from Igbaras, from Leon, and also mga beans naton from different areas in the Philippines. Kag may mga international beans man nga specialty grade kag well, basta mahilig ka sa kape, I think isa sa mga i-look up mo naton nga programa is ang tomorrow, no. On the third day, on the second day naman naton, Sir JP, mayroon kita istorya kape, no. From 10 o'clock to about 3 o'clock in the afternoon, ang target naman naton is siya nga mga attendees are our farmers from Iloilo, no. Kay siyempre ang aton festival inclusive siya, welcome sa tanan, no? Hindi lang gid sa mga coffee shop owners sa mahilig sa kape, but we also wanted to highlight the important stakeholders sa aton nga industriya, amo ang mga coffee farmers, no. Ang discussion naton on the second day, Sir JP, will focus on the potential of
Liberica in Iloilo, no? Kay currently Robusta ang major naton nga production nga produkto sa kape in Iloilo, and gina-explore naton ang Liberica kay suitable naman siya sa Iloilo, and at the same time mas ano siya, mas mahal, no? I mean, mas in terms of value, mas damo ang kitaon sang farmers naton if mag-explore sila into Liberica, no? And ang afternoon session naton, we will divert sa market matching. So kung ikaw farmer, kag way ka kabalo sang baligyan mo sang produkto mo sang kape, then we will provide a platform for you to meet the buyers, no? May special kita nga expert tomorrow, I mean sa second day nato, no, si Dr. Alejandro Mojica sa Philippine Coffee Board, no? Considered as one of the experts in Liberica production, no? Sa Philippines, bisita nato ni siya to talk about Liberica. On the third day naman naton, sir, is ang aton nga hampang kape. Hampang kape naton puro competition naman ning whole day. Sa morning, meron kitang latte art throwdown for students, no? Bago na sa first time naton ni siya himuon, but well, we wanted also to highlight our baristas, and umpisahan naton ni siya sa aton nga mga estudyante nga mahilig na sa latte art. So we'll start the competition in the morning with the inter-school nga division sa latte art throwdown. In the afternoon, amon lang aton nga open competition for brewing, open ni sa tanan, and at the same time we also have the competition in the afternoon for para sa mga baristas. Sa mga activities naton, Sir JP, sa Iloilo Coffee Festival. Wow, kadami pamatian nga kadamo sa mga aktibidad ang balantayan sa karong nga tuig nga edisyon sa Iloilo Coffee Festival 2026. Sir Noy, upon checking sa inyo sining calendar or the graphics that you have presented, may ara dito sa launching sa Kapeta Iloilo web app. Pwede mo mahatag ang kaimportansya sa sining app, and ano bala ang ining app, Sir Noy? Ang web app naton, sir, no, challenge sa amon permi ang pag-promote sa mga local naton nga mga coffee shops, no. It's because syempre pag Iloilo Coffee Festival, ang rental naton sa space sobra ka mahal, and it's also difficult no nga ibaligya naton na siya sa mga local naton nga mga coffee shops, and pila lang sa ila ang maka-afford. So that's one challenge. The second challenge is that damo, syempre nagalibot kita sa JP sa Iloilo man, sa city, kag sa province, no? And damo actually sa mga coffee shops nga nag-exist sa mga hindi kilala nga mga lugar, no? And usually these coffee shops are small, owned by MSMEs, and usually sila man ang gamantay, sila ang barista. Ila tanan ang ila negosyo, no? Kay gusto man nila nga simplify yung operations. And nadamo sang potential sa mga coffee shops nga ni sir, no? And even sa city, no, may ara nga mga gagmay nga mga coffee shops naton nga nami man kadtuan kita meet picture. So ang challenge kani nakita namon nga why not we make it digital, no? So kay total digital naman kita subong, no, tanan, and nagagwa siya sa ang promotion outside the Iloilo Coffee Fest only, no? Kay all the year round pwede kaya ka promote sa imo nga negosyo. So gin-obra na to ng app ngani to help the promotion of this unknown local coffee shops naton. But of course, inclusive man ni nga app, maski ang vlog ko ng mga coffee shops naton, gusto man magpalista. Wala ni siya sang bayad, Sir JP. Gusto lang kita ton buligan ang mga coffee shop stakeholders naton nga i-promote ila produkto. Ang challenge man be ako be. Super hilig ako sa kape, Sir JP, no? And for sure ang sa network ko man. And kung kaysa magkanto ni sila mga bisita naton sa Iloilo, din kami mga pe. So paano ko siya ihambal sa ila if I have like 20 favorite coffee shops, di ba, do kadugay? But masapos nga, okay, this is the app, you go to the app, pangitaon mo na ako din ang lapit sa imo location or din ang convenience sa imo, makita mo na dayon kung sino ang mga coffee shops nga ara dira. So that's the advantage of the app nga gin-develop nato, no? So i-pitch ko lang siya, JP, nga we really are promoting this app, no? Gusto naton ang mga coffee shops naton nga mag-enlist, no? Nga mag-register dito sa app, kay libre man na, wala ka balayaran, kay you have nothing to lose really. So
though something new. We are excited to launch this app, Sir JP. Wow. Sir, ako excited man to know more sang inyo sining application nga gin-develop. But may know, sir, sin ogid ang nag-develop sang sining application? Ang application, sir, is gin-develop ni Gala Devs. It's a local startup nga group diri sa Iloilo, no? And of course, ang concept is ginbululigan lang naton sa Iloilo Coffee Board, sa mga friends kami hilig sa kape, no, sa Iloilo Coffee Council, and the app is also supported by the Philippine Coffee Board, no. So ang sa aton di anay Sir JP, importante ma-launch, no. So hindi ni siya perfect nga app, basta from time to time makita ka mo nga bug or may link for improvement. This is a working app, no, but we are, I would say 99% na ready na siya for use, no. We wanted this also to be sustainable, no, kay syempre ang maintenance ng application naton may ara man siya nga expense, no. Ang mga cloud storage, ang maintenance ng development, saka tanan na istoryahan. I think for me ang importante sa tanan ginpangunahan sa Iloilo Coffee Board, sa Iloilo Coffee Council na maging available ang app, so kanugon nga hindi kita pagamiton. Wow. This is Tatak Ilonggo. Sir, we have the President delivering his speech right now. Hatagan anay naton ligwan ang pahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Program. Alam niyo po, meron tayong sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kahit hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program. At ginawa po natin sa ito, kagaya ng sabi ni Seksani, ito ay mula sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito, kaya ako'y natutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Hindi lang po nangyayari ito dito lamang sa Pulilan, kundi sa lahat ng kung makita ninyo may video yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan. Di ko naman puntahan lahat. Pero ito napakalaking bagay para sa akin. Dahil alam naman natin na kung minsan, ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Meron po tayo kasing problema, marami po sa ating mga kabataan ay para masyadong maliit dahil kulang sa pagkain, stunted kung tawagin, at madalas magkasakit. Kaya kasama na rin natin dito ang ating kalihim naman ng Department of Agriculture dahil sila ang humahanap ng supply. At nakita naman natin, isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga local na produkto. Kaya yung mga supplier na nandito, na meron mga booth dito, mula ngayon, garantisado na ang kanilang merkado dahil dito namin dadalhin para ipakain natin sa ating mga kabataan. Kaya sa lahat ng mga tumutulong, maraming salamat sa tulong ninyo. At ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin ang pinakamahalaga sa ating mga buhay, ang ating mga anak.
Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti, at kasama na po yan dahil marami tayong ginagawa para binabago natin ang pag-aaral para tayo naman masasabi natin hinanda na natin ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya po, maraming salamat po sa tulong ninyo. Congratulations sa lahat na kasama dito sa ating programa. Pagpatuloy po natin, palawakin pa natin hanggat kaya. Maraming salamat po. Magandang umaga po. There you have it, mga biyan, ang naging mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Bilang kabahin sa pagpabaskog sa mga inisyatibo sa administrasyon agon masolusyonan ang undernutrition kag short-term hunger sa mga public school learners, ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sang Department of Education ang national kick-off sang school-based feeding program kag sang milk feeding activity sa Pulilan Central School sa Bulacan. Ang SBFP isa ka flagship school nutrition intervention nga ginapatuman mga biyan sa Department of Education pursuant to Republic Act No. 11037 ukon ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. For school year 2026 to 2027, ang SBFP natala na ipatuman nga universal feeding sa tanan ng mga grade 1 learners sa bugos nga pungsod, samtang padayon nga nagahatag sang hot meals, nutritious food products, kag gatas sa aton nga mga kindergarten learners and grades 1 to 6 learners identified bilang mga severely wasted kag wasted. There are more than 775 SBFP beneficiaries sa nasambit iyang eskwelahan ang Pulilan Central School sa probinsya sang Bulacan. So we look forward through this SBFP, madamo sa mga estudyante ang makalampuwas na sa undernutrition kag sa short-term hunger. Alas 9:32 sa aga. Mabiyan kaupon naton liwat sa atong pagpangalaga ng presidente sang PCCI Iloilo Chapter Incorporated. We have Sir Noy Dongor. Sir Noy, mayong aga liwat, welcome back sa aton sining pagpangalaga. Yes sir, mayong aga sa liwat. Ayun. Sir Noy, it's good to know nga even ang application nga gin-develop to be launched tomorrow, proudly made by an Ilonggo. Kaga we look forward gid nga as you mentioned, madamo sa mga small coffee growers and even sa mga coffee entrepreneurs ang mag-upod ka bida sa ila sining mga negosyo sa sining application. Sir, kaina may na-mention ka man nga mga nanuhay-tuhay nga kompetisyon. Are we still accepting, sir, sa mga contestants o kung sirado na bala ang inyo sining pertahan para sa mga interesado pa nga magpasakop sa sining kompetisyon? Open panggid kita sir. I think ang closure sa atong registration, if I'm not mistaken, tomorrow 5 o'clock in the afternoon. Available lang aton yung mga links sa Facebook page ng Iloilo Coffee Festival. Kung gusto magpasakop sa mga participants naton sa open categories ng brewing kag sa open categories ng latte art throwdown, pwede sila ka-register dito Sir JP. Ang ato naman nga para sa mga estudyante, no, nagpadala kita communication sa tanan nga eskwelahan. So ang registration will pass through sa mga eskwelahan nila. Contact lang sila sir sa ilang mga deans ng schools nga kundiin ang nag-handle sang ilang barista. Daw mo muna, Sir JP. Sir, sa mga interesado, may pagabaydan bala para makapasakop sa sining kompetisyon kag may premyo bala nga nagahulat sa mapilian nga magadaog sa sining paindis-indis? Ang sa students category natin, sir, wala ni sa sang bayad. May ara kita gina-impose nga very
small amount of 500 pesos sa aton nga open categories, no? Ang premyo naton, Sir JP, I think for brewing competition, ang first prize naton daw 5,000 pesos. Ang second prize daw 3 kag 2,000 sa third prize naton. For latte art throwdown, which is currently daw may damo kita competitors, no? Daw 8,000 bala, Sir JP mo, daw 10,000 gali ang first prize. Ang second is daw 5 kag 3 ang third, no? And aside pa dara, Sir JP, amuning nami kung damo kita mga amigo bala, damo ang nag-donate sa mga prizes pa na in kind, no? Oo, may ang winner sa latte art naton may libreng microwave oven. May ara nga mga naghatag sa mga gift certificates, no? So kasadya sa competitions naton. Ayun, balantayan gid ang mga paindis-indis sa siniiya nga mga kompetisyon, sir. While we understand that this is for Iloilo coffee growers, ang mga kompetisyon, ang forum, sir, bukas man ini even sa mga non-Ilonggos or non-residents of the Iloilo City and Iloilo Province, sir. Yes, sir. Open gid sa tanan, wala man sang bayad ang entrance sa may aton nga venue, no? I think they just have to register sa icon, no, sa MAFBEX booth. After that, pwede na mabisitahan ang kag mag-attend sa mga activities ni Iloilo Coffee Fest naton. Ayun. Sir, may we know sa sining nga mga aktibidad, sining nga mga kompetisyon nga ginpreparar karong nga tuig, ano ang gina-look forward naton nga mangin resulta kag ginalauman sa mga magapasakop sa sining nga mga aktibidad? I think, Sir JP, ang pinaka-importanting gusto naton ipalabot sa mga participants naton, the Iloilo coffee culture, no, the Iloilo coffee industry is growing. Amo ni siyang message nga gusto naton ipalabot. And ang growth nga ni should be inclusive to everyone. Hindi lang ang nagabenepisyo ang vlog ko naton nga mga friends, and then ma-set aside naton ang mga gagmay naton nga mga stakeholders, no? So we wanted the promotion of the Iloilo coffee industry ka mga inclusive, either ikaw gamay man nga coffee farmer or ikaw gamay nga coffee shop or barista. We wanted to highlight tungod ang tanan nga involved sa coffee industry naton. We consider them as important stakeholders. So we wanted Iloilo Coffee Fest, no, kada tuig ni aim gid naton nga mangin masadya, mangin mabinungahan, mangin mabinungahon kag ma-appreciate sang tanan, no, especially ang mga mahilig sa kape, no, Sir JP. Sir, recently we heard nga nagbisita ikaw sa Kapitolyo to discuss with Governor Arthur Defensor nga maingganyo ang mga pamatanon nga magsulod sa pagpanguma sang kape. Pwede mo mahatag, sir, ang detalye kag ang katuyuan gid sini? On the onset, Sir JP, ang dako-dako gid ang opportunity sa sang coffee agriculture, no? Ang Pilipinas naga-import, I think, more than 80%, no, sang consumption sang industriya naton imported. So meaning currently 20% lang ang halin sa local naton nga mga producers. That means an opportunity nga mas ano ka klase sang kape ang itanong mo, and the next few years hindi ka gid na modulahan ka customer. No, that's the reality. Ang second reality, ang average age sa mga farmers naton nga naga-cultivate sang coffee, no, medyo mataas na, no. That's why we wanted also the young generations nga ma-involve sa coffee farming. Ay ano na lang ni matabo sa aton kung magre-retire natin mga mangunguma sa kape. So with this ginapakilala naton sa mga bag-o naton nga mga stakeholders ng kape, and there's opportunity in coffee. Pag kung seryosohon nyo ang coffee production, the market will always be here. So dako siya nga bulig for aton nga mga young people na kung na-explore nila the market is ready, and ari ang damo nga mga ari sa Iloilo Coffee Board, ari sa Philippine Coffee Board, sa Iloilo Coffee Council, and even our national government agencies, no, kag ang aton nga mga LGUs,
nga willing gid magbulig sa pagpasanyo sa katon industriya sa kape. I just want to mention this also, Sir JP, no? Kasi I think this is a very good news for Iloilo because currently si Philippine Coffee Board nga kita man ang presidente, Sir JP. May ara kita partnership subong nga gina-explore with the local government of Haniway, no? Nga umpisa subong nga tuig, nagatarget kita nga magtanom sa 50,000 trees, no? Coffee trees sa Haniway. So, provide ni siya sang assistance ang Philippine Coffee Board through assistance sa pag-provide sa mga seedlings naton. And kung ang 50,000 nga na-equate na to na siya sa land area, that is 50 hectares, no? 50 ka hektarya man na sang additional coffee nga pwede na naton mapakinabangan. And the next 3 to 5 years, maumpisa na siya pabunga, no? So, nami gina siya nga intervention, Sir JP, kay na-appreciate man sa mga partners no nga mas nami kon bululiga naton mapasanyog ang industriya sang kape sa Iloilo. Kasi Sir Noy, ang ining initiative no in partnership with the local government of Haniway, saan o ini sir ginalauman nga masugura na Sir Noy? We forwarded the MOA na sa ila, sir. I think kinahanglan pa i-review sang LGU na kag i-approve sang sanggunian. Na-forward na naton sa ila last week. So, ano lang, it's just a matter of time. Pag nagambal sila nga we're ready, then the Philippine Coffee Board is also ready. Looking forward gid kag ining plano mangin isa ka katumanan kag ginalook forward naton ang bunga sinino not only sa bahin sang kape kundi man sa palangabuyan sa mga mangunguma sa aton sining probinsya. So for awareness lang, ano ka suitable bala ang mga duta sa probinsya sang Iloilo para nga maka-produce sang madamo nga tanom kag bunga sang kape? Kaya you've mentioned we have a big market na no sa aton sining nga kape, but sad to say, ang produksyon nato na tamaan pa kagamay. Oo. Okay. Firstly, I'm not a coffee planting expert. No? Hindi ako, tanda lang ito mag-inom kape sa JP. No? Iloilo currently, robusta ang damo natin nga production. No? If you look at the data, may nag-aambal nga may araman Liberica, but kami sa market towards the end part of the coffee chain, hindi pa na makita namon sa radar namon ang mga Liberica or Barako sa Iloilo. So dominantly because of the terrain, because of the nature sang duta sa Panay, technically most variety no or species nga rin dire is robusta lang. But based sa mga researches and studies sang Liberica, suitable man ang Iloilo, no? Ang mga areas, some of the areas in Iloilo nga medyo mataas nga lugar, like probably Calinog, Lambunaw, Haniway, some areas ang Igbaras, Leon, and Limujan, medyo taas din sila, and they're very suitable for Liberica also. So from the current Robusta, namigid kung maka-expand man kita sa Liberica, kay there's still, again, naka-exciting sa opportunities sa coffee production. So, do kanugon bala, hindi nato na siya ma-explore. Ayun. So Noy, we understand gang imo siniyang heart is really on coffee, no? Asa malawig nga tion nag-serbisyo ikaw sa mga organisasyon nga nag-highlight sang pagpasanyog sang industriya sang kape. But now that you are the leader of the PCCI Iloilo Chapter Incorporated, ano pagid ang iban pang aktibidad nga ginapreparahan karon kaga plano nga ipatuman sa idalom sang imo liderato, Sir Noy? So from Coffee Hut to PCCI Hut na kita sa mas. As usual, busy ang PCCI, no? Sa panahon pa ni Engineer Fulbert, why na kami kapatuway. So po, nadugangan pag idaton mga activities, no? Kay nagadamo man naton members, no? And then nagadamo man naton partners, but subong na tuig, Sir JP, nag-anchor kita sa apat ka trust sa PCCI, no? One is inclusivity. So we wanted
nga mangin inclusive ang PCCI hindi lang sa mga dagko naton nga mga negosyante but also for those nga gusto mag-join but tagaduwa-duwa nga mag-join tungod kay hindi consider themselves as probably small or medium, no. I consider myself MSME, Sir JP, no. That's why my heart is very close to MSME. And welcoming man ang PCCI sa mga amo ng klase ng sector naton. So that's the first thrust ng inclusivity. Ang second thrust naton, Sir JP, is sustainability, no? Ang sustainability naton subong nagadamo man ang aton nga programa related sa sustainability. A few months ago, we have our sustainability summit in Iloilo, no? Currently, gina-develop naton ang sustainability framework para sa mga MSMEs naton tungod kay we wanted ang sustainability hindi pagtanawon sa mga negosyante naton, especially the small ones, as expense but rather investment na makabulig improve sa ilang operations. Other things sa sustainability, Sir JP, bago man sa PCCI, gina-activate naton ang PCCI Youth. So subong, di ba, maghambal ka PCCI, negosyo, puro tigulang, arada. Now, may ara na kita nga sector ang PCCI Youth. So kung ara ka sa edad sa bracket nga from 18 years old up to 35 years old, pwede ka gid ka join sa PCCI and ihatag ka namon sa PCCI Youth because this sector, they have specific needs nga kung kaisa hindi ka relate ang mga tigulang. So namigid kon sa sila, makagrupo sila, makadeliberate sila sa kung anong mayo sa ilang nga bracket sa ilang sector, no. So that's one exciting naton nga sector nga gin-obra sa subong nga tuig. Our third pillar, Sir JP, is relevance, no. We wanted PCCI as usual to be relevant to the community. Damo kita partnership, no, with LGUs, with government sector, with the national government agencies naton, and ang gablosong pagidgyapon gapadayon na ngaton mayo nga partnership with the Iloilo provincial government and also with the Iloilo city government, no. Very supportive gid si Governor Toto kag si Mayor Raisa sa mga advocacies ni PCCI. And lastly, ang last naton nga trust, Sir JP, is ang aton nga empowerment, no. So nagadamo man ang mga trainings ni PCCI. Wala kami sang bulan nga wala kita sang trainings, no. May ara kita training para sa mga members and eventually nagagrow man kita, nagamo man kita trainings kag cap dev activities para sa mga MSMEs naton, MSMEs ang province kag MSMEs ang city. Even they're not members ng PCCI, ginabuligan din naton sila. So manang aton nga trust, apat ka mga trust sa subong term naton, Sir JP: inclusivity, sustainability, relevance, and empowerment. Looking forward that with these mga initiatives nga inyo ginakaduso kaga subong man ginapatuman para sa aton sining mga magagmay kaga dalaguan ang mga negosyante, no, sakdag pagid aga negosyo o diri sa aton nga probinsya kag subong man sa syudad. Sir Noy, last two questions, no. Subong nga simana kung di ko magsara o subong nga bulan, we are expecting man sang tatlo ka business expo nga bagabalik diri sa syudad sang Iloilo. Mahimo wala mahatag sa aton ang detalye sa niya, Sir Noy? Ang sa Iloilo Convention Center subong, sir, ang iya ni World Bex may tatlo dira ka main industries nga pag-highlight, no. Ang construction, ang aton nga food and beverage sector kag ang aton nga tourism and leisure. So tatlo ni siya ka activities, no. May ara this will happen from tomorrow up to Sunday. So namigid kung mga kadtuman kita kay ang partner naton si Mafbex. Ay, by the way, sir, si Mafbex ang nag-provide sang aton nga venue for Iloilo Coffee Festival, and never gid sila nanukot, libre tanan, no. Wala sila nanukot sa aton sang
venue, no? They provide also the platform para sa competitions, no? So okay gid sila nga partner naton, and they have been our partner for 2 years already, and next year may gina-target pa kami nga isa ka bigger event in Iloilo man. So amo nang patlo ka expos nga may ara sa Iloilo Convention Center Subo nga starting tomorrow up to Sunday, Sir JP. Ayun. Sir, lastly, ang imo sini mga luyag pasalamatan before I say goodbye sa imo sining pag-interview sa subong nga aga. Mga luyag pasalamatan, sir, kag ang imo sining imbitasyon sa tanan nga mga Ilonggo. Thank you gid Sir JP, no. Luyag ko gid pasalamatan ang aton nga mga partners, no, sa Iloilo Coffee Fest naton, partners ang kadamo sila sa JP nga kung mag-mention ako sa isa ka ngalan karon may masunggot gid. So hindi ko lang gid sila pag-mention isa-isa, no. But my heart is full, no. Our heart sa coffee industry is full because of this overwhelming support, no. May mga ara gagmay nga naga-message nga pwede bala ni ako nga contribution amo lang gid ni. Yes, so we welcome all help basta pagmasanyog sa aton industry, aton industries. So, ang last point ko lang siguro, Sir JP, no, is that I really wanted from the heart, no, to thank sa mga partners ni Iloilo Coffee Board, ni Philippine Coffee Board, ni Iloilo Coffee Council, and ni PCCI, no, sa mga programa naton. As just the Iloilo Coffee Festival, as just the activities ni PCCI. Madamo gid ka salamat sa inyo pagsuporta sa very sincere nga advocacies naton. And to even to my personal advocacy, Sir JP, damo gid ang palambot man sa suporta. So thank you very much sa inyo. Again, I wanted to invite everyone, especially sa mga mahilig sa kape, visit the Iloilo Coffee Festival starting tomorrow until Saturday. Saturday ang last day naton sang aton nga competitions, no? Puno ang adlaw naton everyday sa mga activities sa pag-promote sang coffee industry sang Iloilo. But aside from that, I also wanted to invite everyone to check ang web app nga gin-develop naton, ang kapetailoilo.com, no? Bisitahan nyo lang dira, and as customers, no, as coffee lovers, no, pwede gito mo ka-sign in para pagkadto nyo sa coffee shop dito, pwede nyo sila ma-rate, pwede ka mo kabutang feedback, no? So that's the second request, no, you visit the app naton. Lastly, and generally, itaman gyapon ang magbululigay diri sa Iloilo, no? So we support the local industry naton, coffee man na or hindi. We help support the local industry naton kay syempre while we support the local industry, especially the MSMEs naton, dako gid niyang bulig sa pagpasanyog sa ekonomiya sang Iloilo kag eventually ekonomiya naton sa Region 6 kag the Philippines in general. Thank you very much, Sir JP, for this opportunity to pitch in, no, sa mga projects naton sa Iloilo Coffee Festival kag sa Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Iloilo. Sir Noy, madamo gid nga salamat sa imo sini oras kag impormasyon. Ano look forward nga makaupod kaliwat sa masunod pa nga mga edisyon sa nga aton nga pagpangalagad diri sa programa Balita, Issue kag iban pa. Sa imo sini nga mga hinimuan kag padayon nga ginahimo para sa pagtib-ong sa industriya sang kape kag sa mga magagmay nga negosyante sa aton nga probinsya, madamo nga salamat kag padayon. Thank you very much, sir. Salamat gid. There you have it, mga abyan, si Sir Noy Dongor, ang aton sining nga presidente sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter Incorporated sa paghatag sa aton sa mga detalye may kaangtanan sa pagahiwaton nga Iloilo Coffee Fest 2026 subong iya nga semana, particularly tomorrow, Hulyo 9, tubtob Sabado, Hulyo 11. May trio pa mga abyan nga business expo focusing on construction sa aton sining nga mga pagkaon kag syempre para sa aton sining nga turismo nga hiwaton kadungan man sang Iloilo Coffee Fest, pero mas malawig ini mga abyan from July 9 until July 12. Reiterate ko lang mga abyan ang padugyan ni Sir Noy nga kabay nga bisitahon nato ng Kapeta Iloilo application, the web app that aims to empower
kag i-promote ang mga magagmay pagid nga mga coffee shops o sa bug-os nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Buligay kita mabiyan sa pagpasanyog sang aton nga mga lokal nga industriya kag sa bulig nimo kabay nga magpag-on pagid ang aton nga ekonomiya. Alas 9:54 sa aga. Gustohon taman nga magpalawig pa ka maghatag sa mga dugang mga detalye sa sa mga biyan way na kita sang oras nga nabilin sa aton sini nga pagpangalagad. Diri na gilamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sa Miyerkules, Hulyo 8, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang technical, Mr. Vermore Aventura sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalagad, JP Hervas. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.